Kakasuhan pa rin daw ng House Prosecutor si Vice President Sara Duterte. Ito'y kahit pa siya raw ay magbitiw sa pwesto sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment. Sa kabila nito, nanindigan naman ang Senado na walang sisimulan na special session para sa impeachment trial laban sa ikalawang Pangulo. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Kampante si Manila 3rd District Representative Joel Chua na maiko-convict si Vice President Sara Duterte base sa hawak nilang ebidensya sa Articles of Impeachment na isinumite ng Kamara sa Senado. Umaasa din kasi ang ilang mambabatas sa special session ngayong session break ang Senado. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po natin. Ito'y dun sa SALN. Si Tingog Party List Representative Jude Asidre naman umaasa na magagamit bilang ebidensya sa trial ang banta ni Duterte laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Naasahan naman natin i-deny niya eh. Pero hindi po nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po ma-i-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo. Pero paglilinaw ni Senate President Cheese Escudero, walang mangyayaring special session para sa impeachment trial, lalo't June 2 pa ang inaasahang pagbabalik ng sesyon sa mataas na kapulungan. I will treat this impeachment complaint of VP Sara like any other impeachment complaint. There's nothing special about it. Mangyayari lamang anya ang special session kung 1. In order to tackle urgent legislation. 2. In order to vote for the Vice President in case the Vice President is removed or becomes incapacitated. If the President becomes incapacitated by a majority vote of the members of his or her cabinet. Number 4, to canvass and proclaim President and Vice President in an election. And number 5, automatically when martial law is declared. Gayunpaman, desidido si Chua na kasuhan pa rin si Duterte kahit na magbitiw pa siya sa pwesto. Dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office, at number 2, disqualification from holding public office. Now, kung titignan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. Alinsunod kasi sa Omnibus Election Code, maaari pa ring makalusot sa perpetual disqualification to hold public office ang sinumang opisyal na mai-impeach kung siya ay magbibitiw sa pwesto habang gumugulong ang kanyang impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.